Pray muna tayo. Vivo, Julian, Yuli, si Max, lalaki. Si Nanay Luz. Okay, pray tayo. O Lord my God, maraming salamat po sa araw na ito na ginabayan po ang mga batang ito at nandito po sila si Vivo, Julian, Yoli, si Max at saka si Nanay Luz. Maraming salamat po dito sa iyong pagpapadala sa mga kaluluwa na to at sa pag-iingat po Lord sa aming pang-araw-araw na buhay o Lord God at sa-blessing yung binibigay mo Lord sa kanila na walang magkasakit yung mga batang ito at sila Lord ay nagkaroon ng interest o Lord God sa iyong salita. Maraming salamat Jesus at sana po ay ito ay magtuloy-tuloy at manatili sa kanilang puso't isipan ang aming pag-aaralan. Muli Lord, ay hawakan mo Lord ang aking puso't isipan, hawakan mo Lord, gamitin mo Lord ang aking bibig, gamitin mo Lord ang aking boses para may pahayag ang salita at hawakan mo naman Lord ang puso ng bawat isa o Lord God upang maintindihan nila at makuha ang aming pag-aaralan ngayon. We are pray Lord in the power of your name. So magbabasa tayo ng kwento, no? Ang babasahin nating kwento, kilala mo ba si Adan? Okay ba? Ikaw, kilala mo si Adan at Eva? Ikaw, Julian. Ikaw, Vivo, kilala mo si Adan at Eva? Sino yun? Oo, sila yung kauna-unahang tao. Una muna si Adan, tapos sumunod ay si Eva. So, babasahin natin ang kwento ng kanilang buhay at kung paano sila nilalang ng Diyos tapos kung paano rin sila nagkasala. Kung bakit tayo ay mayroong kasalanan na hinana sa kanila. Okay? Basahin natin. Ayan. Ito ay mababasa natin. Sabihan natin. Mababasa tayo ng kwento. Pagka babasahin natin kwento ay tungkol kay Adan at kay Eve. Kilala mo yun? Sino yun? Okay. So verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Nilalang. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden na dakong ilanganan at inilagay niya ang tao kaniyang nilalang. So pagkatapos na nalangin yung tao, binigyan pa sila nung halamanan. Pero kung tawagin ay Garden of Eden at yun ay, madaling sabi ay paradise. Ano kung meron sa paradise? Kung familiar ka sa paradise, ano meron sa paradise? Ay mga puno kahoy na magandang tanawin, tapos lahat ay pati mga hayop yung mga amo, maganda yung mga punong kahoy, yan. Sabi niya, at verse 8, at naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden. At akong ilanganan ay inilagay niya ang roon ng taong kaniyang nilalang. Verse 9, at pinagtubuo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulunod sa paningin at magbubukong kanin. Ibig sabihin, nakalulunod sa paningin, napakaganda. Napakaganda ng mga kahoy na kayo lang. Oo, pinatubo. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at sama. Sabihin, pagkakakilala ng mabuti at sama. Kung paano siya ay naglagay ng punong kahoy ng buhay, sabihin, kapag nakain mo yung punong kahoy na yun ng buhay, hindi ka mamamatay. Ngunit, naglagay din siya ng punong kahoy na pagkakaalam ng mabuti at masama. Okay. Tapos sabi sa verse 10, at may isang ilog na lumalabas sa Eden sa natubibilig sa halamanan. At mula roon, nabahagi, ika-apat, sana. Tapos verse 11, ang pangalan ng una ay Sidon, at siyang lumiligid sa buong lupain. Lupain. Tapos sabi niya sa verse 15, talo tayo sa verse 15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. Sino yung lalaki? Si Adan. Adan, okay. Verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may
kalayaan. Hindi naman sa pinagawalan. Lahat ng kahoy doon, makakakain siya. Okay, meron to. Sarap ng puno pa ako yun, diba? Mga bunga. Okay, tapos verse 18, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kaya ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop at parang at lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong tatawag niya na mga iyon. So, ibig sabihin, yung mga hayop, wala pong pangalan. Dinala kay Adan at siya ang nagpangalan. Ngayon, kung nakakita tayo ng baka, kabaw, kung ano mga pangalan ng mga hayop, si Adan ang nagpangalan nun. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yun ang naging pangalan Yahud. Hanggang ngayon yun. Verse 20. At pinangalanlaan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa ipapawid at ang bawat ganit sa parang. Sige, matalino si Adan. Sige, masadami ng ibon at saka hayop na bigyan ito sa pangalan. Natagpan sa lalaki ay walang natutulang makin. Yan. Yan. Siya pala mag-isa. Okay, wala pa sa iba, no? Wala pa. Verse 21. At tinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang bibig ng lalaki at siya'y natulog. Pinatulog ng si Adan. Pinatulog ng si Adan. Okay? Tapos, at pinagilong ang at ikma kita sa kanyang mga tadyang at pinapagilong sa dakulang. Ano ba yung tadyang na tao? Ito ay isang tadyang yun. Tapos, ang pinagilong tadyang, kinuhanan, pinatulog siya dahil tapos kinuha yung kanyang tadyang. May tadyang. Tapos, verse 22, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay kinuha ang isang babae. Ito ay dinala niya sa lalaki at sinabi ng lalaki, ito nga ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya isa. Yung yung babae ay kinuha sa tadyang na lalaki. Tadyang yun. Yan. Tapos, sa verse 24, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama. Yan. Iiwan daw ng lalaki ang kanyang ama. At ang kaniyang ina. At makikisisan sa kanyang asawa. At sila ay magiging isang laman. Ibig sabihin ng isang laman, medyo malalim sa hindi mga bata. Pero sa'yo, iisip mo na yun. Sige, iisa yung kanila pag-iisip. Kung ano yung desisyon ng lalaki, yung desisyon ng babae. At kung ano yung desisyon ng babae, yung desisyon ng lalaki. Pag isalungat yun, away sila. Tapos, at sila ay kapwa-hubad. Ang lalaki at ang kaniyang asawa ay sila hindi nagkakahiyan. Kasi nga, itong mga panahon na to, hindi pa pumapasok yung consent, yung malisya. Hindi pa nila alam na sila hubad. Hindi pa nila alam na hubad sila. Kumbaga, itong time na ito, na ang kabutihan pa lang ang kanilang nalalaman, hindi pa pumapasok sa kanila yung nakukuha mo, Julian? Nay, nakukuha nyo? Itong time na to, hindi pa pumapasok sa kanilang puso't isipan yung kasalanan. Oo. Tapos, at ang kaniyang asawa at sila ay nagkakahiyan. Verse 3, at chapter 3, verse 1. Ang aahas niya ay lalong puso kaysa anuman sa mga hayop para na niligtas ng Panginoon. Ahas, yung nakakaalam ng ahas. O nakakita ka na. Ikaw. Nakakita ka na, lalo na nakakita ka na ng ahas. Sa video, no? O ikaw, nakakita ka na ng ahas. Hindi ba, no? Dito lang. So, yung ahas, sa mga panahon na yon, hindi pa gumagapang sa lupa. Hindi nakatuso, sabi ng Bible. Tapos, sabi niya, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? Sabi niya, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kayong kakain, alinman sa punong kahoy na hayop. Tapos sabi niya sa verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain naman kami. Verse 3, natagpan sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos,
huwag kayong kakain niyaon. Huwag ninyong iipuin sapagkat kayo'y mamamatay. Mamamatay daw sila. Sa verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Hindi nga niya napansin na yung ahas ay nagsasalita. Diba? Dito sa story, hindi niya napansin, nagsasalita ng ahas. Ginamit ni Satan. Okay, verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay bang hindi kayo mamamatay? Tunay na hindi kayo mamamatay. And verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos. Magiging parang Diyos. Na nakakakilala ng mabuti at kaya, diba, ng mga time na yon, hindi pa sila nakakakain ng puno kahoy na pagkakaalam ng pagsukin ko naman. Hindi nga nila alam na sila gumad walang mali siya. Walang alam niyo ibig sabihin ng walang mali siya. Walang mali siya. Hindi pa nila alam na sila gumad. Wala pang alam sa kamunduhan, sabi. Wala pang alam sa mga bagay ng kasalanan. Hindi pa pumapasok sa isipan nila. Malinis pa yung kanilang isipan. Malinis pa yung isipan nila. At sinabi ng ahas sa babae, verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat niya ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Kasi nga, bakit magiging parang Diyos? Kasi alam ng Diyos yung mabuti at masama. Alam niya yun. At kayo'y magiging parang Diyos. Araw na kayo kumain niyon ay madidilat nga ang inyong mga mata at magiging kayong parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng pagkakalang punong kahoy ay magbuting kanin. Yan, pumasok na. Natukso na yung babae. Natukso na. Kasi nung nakita niya na yung punong kahoy, talaga palang masarap kainin masarap kainin yung punong kahoy. Siguro, kita mo naman sa pasok sa lahat ng punong kahoy nagka-interest na siya ngayon. Kahoy na yung bunga ng punong kahoy. Ay, pumita siya ng bunga niyaon at kinain yun. Yung kinain na, ano nangyari na ang kinain? Nasusundan mo ba ako? Happy mo? Ako, nasusundan mo ako. Yung yan, nasusundan mo. Yung kinain na, ano nangyari na? Yung kinain na, di ba? Nung kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito ay kumain at pati siya dahil binigyan pa niya pagkatapos yung kumain. Nasarapan siya. Oo. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, pumasok na yung kasalanan. At kanilang nakilalang sila yung mga hubad. Yung unang pasok ng kasalanan, nag-identify sa kanila o kumbaga nakita nila na sila pala yung ubad. Ubad pa lang. Kita mo yun? Yung malis kung pumasok doon sa tao, nagkaroon kagad ng malisya. Okay. At kanila nakita sila yung ubad. At sila ay tumahi ng mga dahon ng punong igos at kanilang ginawang manapit. Isipin nyo na lang. Kung hindi pumapasok yung kasalanan, walang problema sa damit. Di ba, Nay? Di ba, Julian? Kung hindi pa pumapasok yung kasalanan, walang problema sa damit. Di ba? Kasi hindi nila alam sila yan Bukod sila kung pumapasok yung kasalanan Tapos, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila yung mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang malapit. Karoon na sila ng problema ngayon. Kailangan na nila ng taplot. Verse 8, pasok na yung problema. Sabihin, pagpasok ng kasalanan, pumasok yung problema sa tao. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos na magitan ng kahoy sa halamanan. Kapatid nyo ba? Yung bata, pag kami nagawang kasalanan, nagtatago. Tago ka, no? Kasi na tatay at nanay mo, tago ka. O, ikaw, nagtatago ka ba kung may nagawang kasalanan ng mama mo? Oo, papalong. Ganun na nangyari kay Adam and Eve. Nung dahil may nagawa silang kasalanan, nagtago sila sa Diyos. Kasi natakot sila. Nawala yung nawala, nagkaroon ng gap yung kasalanan At sabi niya,
Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka? Naroon, hinahanap na siya dahil. Hindi ko na lang ng mga panahon na yun, hindi nagkasala si Ana ni Eve, nakakusap natin ng Diyos. Kusap natin. Dahil sa sila nagkasala, nagkaroon ng napakalayong gap ng Diyos at saka ang tao. Hindi mo nga marinig yung boses ng Diyos eh. Narinig mo lang sa mga ganito, pangangaral ng salita niya. Okay, verse 11, at sinabi niya, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? So, alam actually, hindi ko rin natin mapapansin na kung gaano caring yung pag-iingat ng Diyos tao kasi alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa mundo eh. Ultimo atin ng buhok, bilang niya eh, di ba? Pero hindi niya, pagdating niya doon sa mga tao, hindi ka agad sigalit. Oh, bakit ko kinain yung puno ng pagkakaalam na kasi na ba? Hindi nagtanong siya. Anong tanong niya? At sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig. Sabi niya, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan kayo naroon? Pero alam na niya na kumain na eh. Kasi alam nga niya lahat eh. Kasi God is everywhere. Alam niya. Tapos, at sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig. Alam mo na, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. At ako'y ikago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa inyo ikaw ay hubad? Nakakain ka baga ng bungan? Inuutos ko sa iyo, huwag mong kainin. Verse 12, at sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo aking kasamahin ay siyang ibinigay sa akin ang bunga ng punong kahoy na aking sinahan yan. Isa na yung turuan. Diba, Nay? Maami ng kasalanan. Hanggang may tuturo. Kasama na kasalanan yun, di ba? Bigo? Pag may kasalanan ka ba, umaamin ka ba kagad? Ha? Maamin daw. Oo, natatakot ka kasi umamin eh. Hanggat may tuturo ka, tuturo ka. Si Kuya kasi eh. Panganay ka ba sa inyo? Yan. Gusto ka. Si Kuya kasi eh. Yan. Ito, Gillian. Hindi kita natungkol sa picture. Ano? Yung ibang bata. Hindi ano kasi, ganyan eh. Lagi, hindi na amin yung kasalanan. Halip na, Lord, patawarin niyo po ako kasi nakakain ako nung pinagbabawal mo eh. Hindi siya humingi ng tawad kung hindi tinuro niya yung babae. Although hindi kahit na naman talaga daw kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ko ng ahas. Tinuro naman yung ahas. Diba, turuan na sila. Turuan na. Kita mo, turuan sila. O, saan ang galing yun? Diba, part ng kasalanan yun? Kasi dapat ang gagawin ng tao, kung hindi pumasok ka sa Lord, patawarin niyo po ako kasi natukto ko nung ahas. Ahas eh. Di ba na, nakukuha niya ibig sabihin kasi yun ay kasama na kasalanan na pumasok sa atin. Tapos sabi niya, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, hinaya ko na at ako'y babae. 14, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, pagkat ginawa mo ito, ay sumpahin ka higit sa lahat ng mga hayop at sa higit sa bawat galing sa parang ang iyong tiyan, ang ilalakad mo at alamok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw na iyong buhay. Kaya yung mga ahas, mga gapang. Dati yung mga gapang siguro yan. No? Mga gapang. Tapos, sabi niya sa verse 15, at kapapag-aligin ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kaniyang sakong. Yun yung sumpa sa ahas. Di ba pagka nakita yung tao at saka ahas, sabi ng ahas, tao. Sakot siya. Di ba? Hindi ba nagsasalita yung ahas eh. Ang tao naman, tatakbo rin. Takot din. Di ba? Yun. Wala sumpa yun. Pag nakakita ka ng takot, tumatakbo ka ba? Hindi ano, nakikiutan ka ba? Pag nakakita ka ba ng aso, tumatakbo ka ba? Ikaw, Vigo, ikaw. Pag nakakita ka ng aso, hinahabol mo. Hindi ka lang takot, di ba? Kaya nahabol ka. Tapos pag nakakita ka ba ng pusa, pag nakakita pa kayo ng pusa, natatakot pa kayo ng pusa. Hindi, ano, di ba? Yan. Dahil dun sa ginawa ng ahas, kung paano dun sa ahas, na kapag nakita, ay ahas. Yan. Kahit nakakita ka ng butik, hindi ka tatakot sa butik. Dahil
Kahit ano, tatakot. Pero pag ahas, Siyempre nakatakot. yan. Kay verse 17, at kay Adam ay tinapig sapagkat iyong hininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, tumpain ang lupa dahil sa iyo. Dahil sa kanilang ginawang kasalanan, lupa ay sinumpa. Dapat sana na ay, yung garden of Eden, pag puputong sila, pipitas na lang. Ngayon, gusto mo kumain ng puno kahoy, tanim ka. O, di ba? Kung gusto mo kumain ng puno kahoy, kung nga, bumili ka sa palengke. Di ba? Di ba, ano, Bimbo? Yan yung bunga ng kanilang nagawang kasalanan dahil kumain sila ng pagkakaalam ng puno na pagkakaalam ng mabuti at masama. Hindi yung mansanas. Di ba, mansanas tinuturo? Hindi. Okay? Tapos, sabi niya, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na iniuutos ko sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka ng kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Sabihin ng pagpapawin, pagpapakot. Pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Yan. Bakit? Diba, hindi na tayo nainig ng saka. Diba, pero noong mga panahon ng mga saka, talagang yung mga magulang natin, kung nakaranas kayo na yung magulang, nagsasaka. Talagang mula umaga hanggang hapon, nag-aaralo, katanim. Tapos maghihintay ng 4 months. Kumisan, pagka binagyo, walang ani. Yun ay bunga ng sumpa na dapat sana kung hindi nagkasala si Adan at saka si Eva ay pipitas na lang na bungang hapon. Pagkain. Ilagay natin ngayon sa panahon na natin ngayon. Pag hindi ka nagtrabaho, kakain ba yung pamilya? Di ba? Yun sa modern day natin ngayon. Pagka ba yung tatay mo hindi nagtrabaho, kakain pa kayo? Hindi, ano? Yung kukunti-kunti yung income ng tatay mo, tapos pagkakasyahin sa 5 anak, bibili ng isang 1/4 na tuyo, tigkakaputol na lang. Galing sa kasalanan yan. Nakakuha mo din yan. Galing yan. Yada. Hinana natin, no? Diba? Oo, kumisan. Dapat sana masarap ang pagkain mo, pero dahil marami kayo magkakailang, marami kayo magkakapatid, magkakahati-hati mo lang. Diba? Yun. Tapos, verse 18, ang sisipon niyaon sa iyo ay mga tinig at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Tapos sabi niya, at sisipon niyaon sa iyo ang tinig at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sipin mo na lang, Nay. Sipin mo na lang, Julian. Hindi kayo, hindi pa marinig. Kaya nagkakain sa bukid. Kasi ka ng palay, ba't nauna itong tumubo yung damo? Diba? Kung ngayon doon, sa kasalanan ni Eva, nakakasalan ko sa kasalanan ni Adan. Diba? Pumasok na yung kasalanan sa atin na nalaman nila yung pinagumad na kailangan ka kung yung mga sila mga kailangan. Bakit? Tapos sana kahit tungkol tayo, hindi tayo nagkakahiyan. Kung pumasok yung kasalanan, pumasok yung malisya. O, diba? Ito yung mga bata, may mga malisya na rin kayo. Dahil sa napapanood yung sa video. Yan. Dala yan ang kasalanan kay Adan at Eve. Tapos, pag nagpupugit ka, mas nauna ba tumubo ang damo dito sa palay. Kumbaga, gumastos ka na dun sa palay, gagastusin mo pa yung pagpapatanggal ng damo, yung pagpapagawas ang tawag sa amin. Dahil yan ay galing din doon sa kasalanan ni Adan. Kumbaga, nahirapan ng tao na gusto dahil sa ginawang kasalanan ni Adan. Okay? Tapos, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng sinabay. Kung hindi ka magtrabaho, hindi ka kakain. Diba? Kung tamad ka, hindi ka kain. Diba? Tamad si mama mo, hindi kayo kakain. Diba? Kung hindi nagkita si Marinig, kung hindi nagtrabaho si Tia, hindi kakain. Hindi kayo kakain. Yan ay galing doon. Kasi galing yan doon sa kakain nila ng mabuti lupa. Hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Hanggang sa ilibing na lang tayo. Kuhanin na lang dito ang buhay natin. Tulad mo, ikaw pa ngayon. 14.
Healthy, tingnan mo, pag may bata, enjoy mo yung pagkabata. Dahil darating yung panahon, sa pagulidad ka na ng panahon namin, magkakabul ka na rin. Problema mo, problema mo bilang sa edad mo, yan eh, problema nyo, kasi iba-iba ang lantas ng problema eh, no? Kung bata na to, bigyan mo lang ng candy, masaya na to. O iba ng problema niya, kabilidad. Yan naman ganun. Ikaw naman, kung ano yung problema mo, yun yung panahonan mo. Yun yan naman, iba naman ang problema niya. Ang lahat ng mga bagay na yan ay ninanalamin sa pagkakasala ni Adan Eve. Na kami naman mga may edad na kung hindi kami magtatrabaho, hindi kami kakain. Samantalo kung hindi nagkasala, ay pipitas lang ng puno, yung bunga ng puno. Nasa paradise pa. Ay, tuloy natin yung bata. Hindi yan sa inuha. Sapagkat ikaw ay inuha sa alabok at sa alabok ka. Hindi. Kaya nga yung tao, dapat sana hindi mamamatay. Walang planong mamatay eh, kung hindi nagkasala eh. Kasi nga, nung kumain sila ng punong kahoy ng pagkakaalam ng mabuti at masama, hindi lang pumasok sa kanila yung kasalanan, hindi nagkaroon pa sila ng pangatayan. Nagkaroon pa tayo ng pangatayan na walang tao na nag-iedad na ng 100 years ngayon, napakadalang na. Kaya hindi dahil nga pagkain, isipin mo na lang, kasama rin sa yan, kasama rin yan sa sumpa, na ang tao kaya nagtatrabaho para kumain, para makabili ng pagkain. Pero, yung binibili mong pagkain, doon din nagkagaling yung sakit. Diba? Palagi kang magpapaboy, nakakasali yung blood pressure. Pagka palagi ka namang baka, kung ano man sobra, kakasama sa atin, di ba? Okay. At tinawag na Eva ang lalaki ang kaniyang asawa sapagkat siya ang ina ng lahat ng mga buhay. Verse 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adam ng mga kaniyang asawa ng mga katuotang balak at sila hindi na dinamitan. Kahit na nagkasala si Adam ng mga Eva, kita niyo yung pagkumahal ng Diyos, di ba? Dinamitan pa rin nila. Ginawa pa rin nila. Kaya lang, dahil nga sa nagawa nila yung kasalanan na yon, hindi na nawala, hindi na nayalis ng Diyos. Na namamatay yung tao, tapos pumasok na yung kasalanan. Ngayon, ano ba yung mga kasalanan? Panahon natin ngayon. Ikaw, tanungin kita, sa tingin mo, ano yung kasalanan na nagagawa ng tao ngayon vivo? Ha? Ano? Yun, ano pa? Ano pa? Ano pa alam mo na kasalanan ng tao na ginagawa ngayon? Yun, nagsisinungaling. Oo, na. Di ba? Di ba niyan yung nagturo si Adon at saka si Eva? Yung pagsisinungaling doon nagaling. Oo. Ikaw, Julian, anong pagkakalam mo sa ano? Sa anong kasalanan na nagagawa ng tao ngayon? Isa ko yung tao ngayon. Paninigarilyo. O bakit kasalanan ng paninigarilyo? Sabi ng Diyos, ingatan nyo ang iyong katawan dahil yan ay templo ng Diyos. Ngayon, pag naninigarilyo ka, nakalagay doon sa sigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to your health. Bakit? Ang paninigarilyo daw ay nagkikita nyo ng kanser sa baga. Pero bakit ginagawa pa rin ng tao? Kasi nga, ang tao, alitin ang kasalanan. Kahit alam na niya na siya ay mapapahamak, sige pa rin. Yung sikatiri, di ba? Ano pa? Ano pa yung mga bagay na ginagawa ng tao na minana natin kay Adam and Eve? Kasalanan. Yung sabi niya, sinungaling. Yun. Galing sobrang pag-inom ng alak. Tapos, sugal. Bakit? Yan. Yung pagiging kontento. Marami mga pumasok ng kasalanan sa tao. So, yung mga bagay na yan, nawala na pagmamahal yung mga tao sa kapwa-tao. Yan. Diba? Yung mga bagay na yan ay minana natin kay Adam and Eve. At dahil din doon sa kasalanan, minana natin kay Adam and Eve, ay tayo ay kailangan ibuligtas ng Diyos. Yan. Sa pamamagitan, yung magmula nung magkasala, si Adam and Eve, ay nawala yung ating kaligtasan, makarating tayo doon sa nawala yun. Pamatay ng tao,
Dalawa lang kasi. Di ba alam mo ba yung impyerno? Alam mo rin yung bilangin. Kung tatanungin ka, saan mo gusto pumunta? Sa langit. Ayan. Susunod, ikaw. Tanungin kita. Saan mo gusto pumunta? Ama. Langit. Ikaw, Juliet. Ikaw. Langit din. So, susunod na pumunta ulit kayo dito sa next Friday at pag-aaralan natin kung paano tayo pumunta sa langit. O, kung paano tayo makakawala doon sa kasalanan na ginana namin kay Adan and Eve. Pag-aaralan natin yun, ha? Okay, so, yun ang ating sunod na topic. Tapos, tandaan niyo yung ating pinag-aralan dahil sa susunod na Friday, ako ay magtatanong. Tama? Tama na? Dito, Julian, ha? Ako ay magtatanong. Okay? Kung ano yung ating naging topic. Okay. So, ngayon, alam niyo na istorya. Yung kinain ni Adan and Eve ay hindi mansanas. Hindi mansanas. Kung hindi puno, na kapag kinain nila, ay pumasok sa kanila yung mabuti at masama. O Lord Jesus, maraming salamat po sa hapong ito, sa aming topic, na pinag-aralan namin ang istorya ni Adan and Eve. At sana po ay ito ay tumimo at manatili sa pusong isipan ni Max, ni Nanay Luz, ni Vigo at saka ni Julien at saka ni Loren. O Lord Jesus, dinadalangin ko po Panginoon, sana po ay ito ay manatili sa puso at isipan ng mga batang ito at susunod po namin topic ng Lord ay muli igabayan mo kami at sana makarating ulit sila at hawakan niyo po Lord na kanilang pang-araw-araw na buhay, ang kanilang pamilya ay bless mo Lord materially at huwag mo pong hayaan na sila ay magkakaroon o Lord Jesus ng mga sakit sa kanilang katawan. Tulungan mo sila, O Lord Jesus, na maging malapit sa iyo, O Lord my God. At iligtas mo rin po, O Lord, ang ipakilala mo sa kanila ang kaligtasan, Panginoon, at ikaw po ang mag-lead sa lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa. Kung sila man ay pumapasok, gabayan mo sila na palagi gumawa ng mabubuting bagay at maging kaaya-aya, O Lord God, sa iyo. At ang lahat po yan, i-bless mo po ang lugar na ito, ang negosyo ni Nanay Luz, ni Marivic, at ang ilan, Lord God, i-bless mo po at kalakasan, pangangatawan, at walang magkakasakit sa bawat yan sa amin. At yan po ay aking itinadalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Yan. Bakit Jesus? Kilala mo ba si Jesus? Bakit natin kinuha sa hiningi sa pangalan ni Jesus? Bakit? Kasi siya yung ating Diyos. Yan yung pangalan ng ating Diyos.